So, Digido is an online loan platform na pwedeng ma-download sa Google Play Store or sa App Store at pwede ka ring gumamit ng kanyang website para makautang ng up to 25,000 pesos. As sabi niya, payable in installments but more of like a one-time payment na loan na nagbibigay ng flexible schedules na 7, 14, 21, and 30 days. And yung pros niya is that mabilis siyang mag-approve. However, dapat aware ka sa mga cons niya. Recently guys, meron akong natanggap na email kay Digido which I think you also should be aware. So kung hindi nyo pa kilala si Digido, then you should stick around. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red. And dito po guys, sa channel, nagre-review po tayo or sinisilip natin yung mga iba't ibang loan apps na na-download online para kayo ay makapag-decide kung okay sila sa inyo. This video is not sponsored and it's based on my personal experience. Tagal na ako may Digido guys, even way back na si Robocash pa siya. Just recently, nakatanggap ako ng email sa kanya na akala ko magugustuhan ko siya guys. Nainis ako dito kay Digido sa taas ng kanyang interest. Kahit na legit at registered siya guys, dapat pinag-iisipan kung maglo-loan kayo dito o hindi. Oo, mabilis mong matatanggap yung perang uutangin mo sa kanya, pwedeng loan, high amount, at ang baba ng kanyang service fee at agad mo matatanggap, syempre. Pero guys, baka magsisi ka naman sa interest. Dahil yung loan app na to, pwede kanyang bigyan ng interest na 2.1 per day or 1.6. So, yun nga yung spotlight natin kay Digido. And just a few days ago, nakatanggap ako ng email sa kanya. I was so hopeful na naging okay na siya. Kasi sabi niya, we changed everything. Yung interest nyo, binabaan nyo. Download the new Digido daw. Okay. Sabi pa niya dun sa email, 0% on the first loan, which is true. Pero guys, huwag ka mag-expect 30 days kapag first loan mo. Usually, kapag first loan, 0%, 7 or 14 days or 10 days lang yan. Parang marketing gimmick kasi yung mga 0% nila eh. Kaya nga guys, kung pangtawid, okay, 0%. Huwag ka nang umulit. Masasad ka lang sa interest niya. Even faster approval. Okay. Early repayment without commissions. Up to 25 for up to 180 days for repeated loans. Ano ba talaga yung nagbago? Parang ganun naman siya dati. Napunta ako dun sa app. Pinrump niya ako guys na mag-up. Sabi ko sana kahit na maging 1.2 man lang na-realize ko. Ganun pa rin siya eh. Nag-login ako dito kay Digido. So kung hindi nyo natanggap yung OTP na galing kay Digido, paki-check ng spam folder nyo. Or baka late, kaya try again later. So, yung mga pwede mag-apply dito kay Digido is nasa 21 to 70 years old. So, kung 18 years old ka, then wag muna, okay? And then, employed individuals and selected professionals. Then, dapat Filipino resident. So, hindi pwede kung wala ka dito sa Philippines kasi nag-check ko siya ng location. Kung first time mo, pwede kang umutang ng up to 10,000 pesos. And yes, 0% interest po. Huwag kang umasa na pwede tong long term. Kasi usually, kapag first time, nasa 7 or 10 days lang. And then, don't require guarantors. Yeah, it's a no collateral loan. Kaya nga guys, ang taas ng interest. Napakadaling mag-apply, pero dapat pag-isipan mo kung okay na okay siya. Service is fully automated. Wala nang kailangang tumawag sa'yo para mag-verify ng information. Kung pasado sa kanya yung mga lahat ng information na sinamit mo, tama yung pagkaka-picture mo ng ID mo, yes, go ahead. Pwede kanyang i-approve in less than 5 minutes. At matatanggap mo rin yung pera in less than 5 minutes. But is it worth it? Depende po yan sa inyo. Pero guys, kung hindi lang naman kailangan, pag-isipan talaga. Nag-try ako na umutang dito kay Digido and I found out wala naman palang pinagkaiba yung interest niya. Sasabihin niyo pwede akong umutang ng up to 25,000 pesos dahil repeat borrow ako sa kanya, pero kung hindi mo ini-increase yung loan mo each and every time naglo-loan ka, hindi mo naman maaabot yung 25,000 na maximum credit limit. So, kahit na ako, matagal na ako kay Digido, pero andun, nasa 11,000 pesos lang ako. 12, actually. And mas gusto niya na bank account yung padadalhan. And some users say that ayaw ni Digido ng e-wallet sa kanya. Anyway, so yung loan app na to guys will ask for different access or permissions such as yung location mo, device info, manage calls, and installed apps. Sisilip siya sa kung anong mga naka-install sa cellphone nyo. So, maybe, kung masyado na maraming loan app na naka-install, is also a factor kung i-approve ka niya o hindi. Anyways, nag-agree na lang ako kasi matagal na akong may account dito. Meron pa naman akong option to add my GCash account, pero dapat ikaw rin yung account holder. So, hindi pwede ibang GCash yung ilalagay mo dito. So far na yung nandito is my bank account. Pero at least safe pa naman yung bank account ko dito. Anyway, so I just went on and check application. So, hindi po siya nag-offer ng 25,000 sa akin. Ganun pa rin. 12,000 pa rin yung in-offer niyang pinaka-maximum. And yung minimum is 1,000 pesos.
different loan terms, 7, 14, 21, and 30 days. Siyempre, the longer the term, the higher din the interest because yung interest niya is para sa akin is nasa 1.6% per day. And therefore, kung 1,000 po yung uutangin ko, yung interest ko everyday is nasa 16 pesos. Imagine, so kung magta 12,000 naman ako, yung babayaran ko after 30 days is 17,760. So, dapat guys, pag-isipan nyo ng mabuting kung uutang kayo dito kasi ang laki ng interest niya. At sa mga nako-confuse dito sa sinasabi niya sa baba na pay full, earlier, pay less, it's still based on your interest. Kaya sabi niya, pag magbabayad ka in 7 days, kahit na pinili mo yung 30 days na yan, yung babayaran mo is yung interest lang na naipon mo in 7 days. Yung Digido, hindi po siya sinasabi na everyday tumataas yung interest. It is a matter of presentation. Yung interest na babayaran mo is based on the number of days na active yung loan. Hindi tulad ng ibang loan app na fixed. Na, for example, sa kay OLP na nag-charge ng 15% per month, as well as yung additional services niya. Kay OLP, kahit na maaga ka magbayad, babayaran mo pa rin yung fixed na interest niya. Ito kay Digido, say for example sa 12,000, yung kanyang interest nasa 5,000 pesos, pero kung magbabayad ka ng early, hindi po 5,000 pesos na interest yung babayaran mo. Yung babayaran mo lang is yung interest na naipon mo sa loob ng number of days na active yung loan. So, kung magbabayad ka early, at least yun, may benefit ka kay Digido. However, it's not okay because it does not eliminate the fact na ang taas ng kanyang interest, guys. Sana, nung nag-update siya, babaan niya to. And kung magpa-pay part ka, guys, it's not installment. Na-notice ko ha, hindi siya totoong installment, guys. May schedule siya sa baba which explains ano yung babayaran mo every installment. Pero hindi siya installment. It's just extending your loan. Yun po yung drama niya. In the end, babayaran mo pa rin yung full amount and for those number of days na nag-extend ka, yung binabayaran mo is interest, hindi po installment. Kaya guys, ang mahal. The cost of borrowing money dito sa kay Digido is super mahal. So, dapat pinag-iisipan ng mabuti kung uutang kayo dito o hindi. Kasi yes, legit siya, pero hindi naman siya wise. Hindi naman siya pwedeng sabihin na pang emergency or pang petsa de peligro dahil parang mapipiligro ka dito sa taas ng interest niya. So, ito po guys si Digido. Hindi po natin i-encourage na umutang tayo sa loan app na to. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, subscribe kayo because dito guys sa ating community, pag hindi okay yung loan app, hindi talaga yan okay. Kung gusto nyo mag-request na mag-review ako ng ganitong loan app, let me know in the comment section below. I'll try my best and I'll see you on my next vlog. Bye!